Okay, dumako na sa atin to. Maganda to kung saan ang malupit na interview po ni Senator Antonio Trillanes, ang mayor natin sa Caloocan. Bigyan po natin ng reaksyon. Ito na. Alam ko na marami sa inyo ang hindi ako gusto. Bakit tayo magpapaututo sa kanya? Bumas ka dyan. Anong formal interest na sabi mo? Alam ko na sa tingin ng iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal niyo. Sampalin ko siya sa publiko. Ngayon na. Isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. I am now your enemy and you have to be out. Kaya't hindi ako narito para makipagtalo. Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Oh! Ayop! Ang lupit! Ang lupit neto, no? Ang title neto, The Whistle Blow. Hindi po whistleblower, whistle blow. You know about whistle blow? Kasi ito yung nagbigay ng hudyat. Sinipulan niya ang ICC. Narito ako dahil sa bayan. Oh, war on lies, astig, man! Ilang beses kong tinaya ang buhay ko para mapatunayan ko ang pagmamahal ko sa ating bansa. July 27, 2003, unang nakilala si Lieutenant Senior Grade Antonio Trillanes IV. Isa siya sa mga lider ng mahigit 300 sundalo ng grupong Magdalo na sumugod sa Makati. Pangyayari tumatak sa kasaysayan at tinawag na Oakwood Mutiny. Ang hiling ko sa inyo ngayong oras na ito ay buksan nyo lang ang isipan ninyo. Hindi ko kayo pipiliting maniwala, pero gusto kong sabihin ito sa inyo. Baka sakaling magbukas ang isip mo. Dahil ang pagmamahal sa bayan, hindi mo pwedeng daanin sa kwentuhan, sa pagpapatawa, sa pagmumura. Madadaan mo ito sa katotohanan. Ayos yun, tama yun. Ang pagmamahal sa bayan, hindi sa pagmumura, sa kwentuhan, sa finggeran, sa laplapan. Nadadaan mo yun talaga. Putik talaga. Lupit. Galing. Ito ang buong kwento ko. Noong 2016, nagsimula kaagad ang patayan. You have to shoot them dead. Kami noon sa Senado, sa posisyon, iniisip namin ano ito nangyayari. Nahinto ba ito? Kaso araw-araw, daan-daan ang namamatay. Naalarma kami dahil bilang miyembro ng Senado, ang katungkulan namin ay pumuna ng mga kamalian na nakikita natin sa ating lipunan. Naghain kami ng resolusyon, hindi po ito panggugulo. Ito po ay isang checks and balance ng ating sistema na para siguraduhin na walang maglalabis ng poder sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Si Sergeant Arturo Las Cañas ay isa sa mga leader ng Davao Death Squad. Nagmamatigas noon at dinideny niya lahat ng mga paratang sa kanya. Namatay din ito sa Davao City. Your Honor, I think I'm not in a position to answer, Your Honor. During the investigation, lumabas po si Mr. Edgar Matubato. Siya ay isang original member ng Davao Death Squad simula pa noong 1989 or 1990 at kung saan dinitalye niya kung paano nagsimula yung Davao Death Squad sa Department of Justice noong 2014. Bakit po nandito kayo? Para malaman ng taong bayan ang ginawa namin sa Davao City. Para mabigyan ng katarungan yung lahat
yung namamatay ng mga inosente. Siya ay kinwestiyon ng NBI agents, tinitingnan kung totoo ang kanyang storya at dito na nga mas lumalim yung investigasyon. Yung lahat ng mga pinangalanan ni Mr. Matubato na mga miyembro ng Double Death Squad, na mga miyembro rin ng Philippine National Police. Ito ay pinatawag namin sa Senado. Itong si Sergeant Arturo Las Cañas, kinalaunan, siya ay umamin na totoo nga lahat ng mga sinabi ni Edgar Matubato at mas marami pa siyang sinabi tungkol sa Double Death Squad. I would like to ask for an apology Galing. and understanding of what I had said because I'd like all the testimonies of Edgar Matubato against myself. Sila talaga ang nag-organisa ng Davao Death Squad under Mayor Rodrigo Duterte. At ang mga sinalaysay nila Edgar Matubato at Arturo Las Cañas ang mga naging basihan ng unang communication na naisampa sa International Criminal Court. Ito ay nung panahon na naging miyembro tayo ng ICC noong November of 2011 hanggang March of 2019. Si Arturo Las Cañas, masasabi ko na meron siyang photographic memory. Kaya nung siya ay in-interview na ng ICC investigators, isang linggo siyang na cross-examine. Sinubukan talaga, balibalik ta rin yung kanyang testimonya, pero pare-parehas ang lumabas na mga detalye. Yun no, putik no. Ang galing talaga. Kumbaga si Las Cañas po, inimbestigahan pala no. Tinanong siya ng tinanong ng ICC. At the end of the conversation or different conversation, same answer po ang sinasagot ni Las Cañas. Siyempre pag ganun po, na hindi stable, stable yung pagsagot mo at parehas pa rin sa sagot mo, yung pa rin ang sagot mo. Kaya pala nagtiwala yung ICC. My God, galing. Ilang mga specific cases ng murder ang isinama niya sa kanyang 186-page affidavit kung sino yung mga miyembro ng hit squad, sino yung nag-drive ng getaway vehicle, gamit na pagpatay, saan pinatay, dinala at nilibing. Ganun kadetalye ang kanyang affidavit. Kaya dahil dyan, siya ay naging star witness. Sa report ng The New York Times noong 2017, nasa kustodiya na raw ng ICC o International Criminal Court si Las Cañas na nagbibigay proteksyon sa mga testigo. Lalo na doon sa panahon na mayor si Duterte. Ngayon ko lang po sasabihin, meron pa pong isang hitman na nauna nang nagpunta sa ICC ng Witness Protection Program nila. Parehas ang sinabi nila. Kaya solid ang ebidensya. Ay putik, patay ka na, Digong! DDS! Naku po, delikado ta talaga si tatay! Abo! May Las Cañas. DDS, makinig kayo Makinig kayo. May Las Cañas, may Matubato. Meron pa nagpunta na isa pa, bali 3 hitman. Pangatlo yung unidentified. Nandun nagpunta, sumurrender sa ICC. Hindi... Putek! Patay ka na! Abo! Be, paikuha nga yung garapon. Baka maubusan tayo, be. Be, yung garapon. Oh, baka maubusan tayo. Andun. Nilinisan ko na yung pinakuluang. Sterilized na yun eh. Putik. Hindi sinasabi ni Trillanes yun na may pangatlo pong hitman. Matubato, Las Cañas at ang unidentified hitman na kinuha na rin po ng ICC. Kasi yung dalawa sikat. Ito po hindi sikat pero hitman ni Digong. Siguro po ang ginawa dito. Kinumbinsi to ni Matubato at Las Cañas. Kinumbinsi to na pare, tulungan mo na kami dito. Kasi, hindi naman para sa'yo to Para to sa mga napatay natin. Bigyan natin sila ng hustisya. Diba? Ang galing, putik. Ngayon lang natin nalaman nyo. Wala na. DDS! Mag-ready na kayo. Naggarapon. Kung mahirap kayo sa buhay, yung Vicks Vaporub, pakuluan nyo na. Kailangan sterilize katulad ng ginawa ko. Wala na to. Putik.
yung pangatlo ang nag-sealed and done sa lahat. Pinatunayan niya yung testimony nila Las Cañas. Isa rin matagal na hitman ni Digong. Aray! Yan, very good ha. Yung may handang garapon dyan, congratulations. Pakuluan nyo para hindi makontaminate si tatay. Tandaan nyo, ex-president yan, dating presidente. Paki-sterilize po ang bawat garapon para hindi naman po makontaminated ang ating Tatay Diggs. Okay? Para sa huling sandali po, nabigyan na po natin ng respeto. Naging tao pa rin naman yan. I-sterilize nyo so that the ashes will not be contaminated during the memorabilia that we're gonna put in our corridor. Doon ng kaso ni Duterte. Nung presidente na si Duterte, ang sinasabi ni Las Cañas, ando doon siya nung binuo yung transition from the Davao Death Squad to the National Death Squad. Yung template sa Davao, kung paano nila ginawa, ganun din ang gagawin. Meron silang reward system para mainganyong pumatay itong mga members ng Davao Death Squad. Bawat ulo may presyo. Small targets, 5,000, 10,000. Pagka malalaking mga targets, meron 50,000, may 100,000, hanggang 300,000 dun sa isang pinapatay nila. Binibigyan sila ng picture, binibigyan sila ng address, binibigyan sila ng target, tapos pinupuntahan nila at pinapatay nila. Ina-assume nila Matobato at ni Las Cañas na kung ang sinabi sa kanila ay ito ay pusher or drug addict, sa totoo lang hindi nila alam kung ano yung sinusubo sa kanila. Nung binuo sila, ito ay paniniwala nila na sila ay nakakatulong sa lipunan, na nililinis nila yung mga dumi ng lipunan. Pero kinalaunan, namomotivate na sila doon sa reward. Kaya dahil sa tiwala nila kay Duterte, akala nila lahat ng yun ay totoo. Until napapaisip sila kung totoo ba talagang mga salot sa lipunan yung pinapatay. Kasi meron silang pinatay na isang pamilya. Merong mag-asawa, may buntis na babae, tapos may anak na bata. Kaya doon sila nagtatanong, ano ba itong nangyayari talaga? Lumabas ang sagot noong 2003, noong nakilala ni Mr. Las Cañas si Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan. Ito ay inendorso sa kanila ni Duterte na poproteksyonan nila. Nakita nila na itong mga Chinese drug lords na ito nag-i-import ng mga chemicals na pangbuo ng mga shabu. Ito ay nag-i-export papunta sa ibang bansa, ginagamit ito pang supply, pang benta. Ito ay ni-raid ni then Captain Asierto at pinagpapatay nila yung mga Chinese chemists na nandoon. At meron pa silang inilabas na siyam na Chinese na galing din doon sa Shabu Laboratory na inutusan sila ni Duterte na patayin lahat. Mr. President, you ordered the killing of Mr. Alan C. along with the 10 other companions. That is not true. That is a job of the police. Lumalabas doon sa salaysay ni Arturo Las Cañas. Hindi alam ni Duterte na bago nila mapatay ay nakausap pa niya yung pinakang pinuno nung siyam na Chinese workers na si Alan C. na ang boss nila ay si Michael Yang. Naku! At yung kanilang mga passport ay na kay Michael Yang. Another important observation, Mr. President, Alan C. said that his passport was taken by the operatives, while the 10 others, ang sabi po nila, hawak ng employer nila, and the employer was named as Michael Yang. What can you say about this? Nothing to do with it. Wala akong pakialam dyan. Yun na nga ang lumalabas. Atay, halatang-halata mo sa kilos ng katawan eh. Sabi oh. Diba? Kahit i-deny niya, nothing to do with it. Pero gumaganon pa rin yung namiminger pa rin eh. Halata mo eh. Otek, lupit ni Digong, no? Biro nyo, ha? Biro mo, pinapatay niya yun. Dahil nga kay Michael Yang. Ang lupit ni Michael Yang. Tapos, ang malupit pa niya, no? Economic advisor natin. Yung economic advisor natin, no? Drug lord, galing. Na pinoproteksyonan na sikreto ni Duterte ang involvement niya sa isang drug lord sa Davao. Noong 2016, nung naging presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa mga unang appointees niya ay si Michael Yang bilang economic advisor. Kaya dito, magtataka tayo, bakit isang Chinese citizen ay gagawing economic advisor ng isang presidente? Kinalaunan, nakita namin kung bakit niya ito ginawa para masabi niya sa buong bürokrasya, sa AFP, PNP, PDEA, na protektado niya ito, tao niya ito, si Michael Yang.
Noong 2017, ito na ngayon si Colonel Asierto. Siya yung Captain Asierto na nag-raid noong 2004 doon sa Shabu Laboratory sa Davao City. Binalikan niya itong kanyang asset na nagbigay sa kanya ng info tungkol doon sa Shabu Laboratory na yon at sinabi na si Michael Yang, isa rin sa nasa likod doon sa Shabu Laboratory doon. So ibig sabihin, itong economic advisor ni Duterte, isang drug lord. Noong panahon na yon, hindi alam ni Colonel Asierto ang ugnayan ni Michael Yang at ni Duterte, kaya gumawa siya ng report. Nais niyang impormahan ang iba't ibang ahensya na ang malapit na advisor ni Duterte ay isang drug lord at baka hindi ito alam ni dating Pangulong Duterte. Kinalaunan, nung nalaman ni Duterte yung report ni Colonel Asierto, binaliktad niya. Nasangkot sa illegal na droga ang malapit na kaibigan ng Pangulo na si Presidential Economic Advisor Michael Yang. Tinukoy ni Asierto si Yang at isang Alan Lim na nasa likod ng nadiskubre nilang malaking Shabu Laboratory sa Davao noong 2004. Sabihin mo yung Michael Yang lalabas ni Asierto. Hindi yan totoo. Humingi ng tulong si Asierto sa isang religious group dahil may plano umanong ipaligpit siya sa halagang 15 milyong piso. Si Colonel Asierto ngayon ang pinagbintangan na isang drug lord at siya ay pinapapatay sa publiko. Sa takot ni Colonel Asierto, siya ay nagtago hanggang ngayon. Siya na rin ay isa sa mga titistigo sa International Criminal Court. Dako po! Tatay! Tatay! Masusunog ka na! Masusunog na! Itawid niyo si Chokiti! Si Basta, itawid niyo yung pisngi! Itawid niyo yung pisngi! Tabingi! Patay na mga DDS! Akala ko ba hindi katiwa-tiwala si Asierto? Akala ko ba hindi katiwa-tiwala si Las Cañas? Akala ko ba hindi katiwa-tiwala si Matubato? Lahat po sila ngayon ay nasa ICC na. Stupid. Patay. Patay na. Eto na ang the beginning of the end ng mga Duterte. Shit. Wala na. Wala nang galing ni Trillanes. Putek, paano ba naman po? Cum laude ito. Cum laude ito si Trillanes. Yung minamaliit nila dati, akala nila kung sino lang. Putik, itutumbas mo yan kay Robby Padilla. Cum laude yan, boy! Apat ang witness, Victor Manuel. Apat na ang witness. Kasama si Asierto, Matubato, Las Cañas, at yung isang DDS na hindi na sinabi pero nandun na. Isang Davao Death Squad. Apat na ang witness. Tay kang bata ka. Sige, Dibon. Hindi kailangan ko nga makakakuha tayo ng abo kasi ipaparapol ko. Pero libre lang yung rapol. Basta kung kayo matapat yung rapol, ingatan nyo dating presidente, ha? Ingatan nyo yan, okay? Yung abo ni Digong. Mga ilang buwan na lang, hintay-hintay lang tayo, ha? Kapit lang. Madaling salita, habang pinapamuka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pagpatay sa iba't ibang pushers, dealers, yung mga Chinese chemists na galing sa ibang triad na nasa loob ng kulungan, na ito ay naisalaysay dun sa Quad Committee hearings. Nasa likod pala nito ay i-import nila ang mga shabu sa pamamagitan ni Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy. Ito ay dinadaan sa customs para makontrol nila ang supply galing sa ibang bansa. Merong isang beses yung sa magnetic lifters, nakita na mismo ng mga K9 positive na merong shabu pero at binabaliwala ni Duterte at ina-arbor kung sino man. They were assuming that for those metal magnetic contained, so the borehole, there was nothing there. It was pure speculation. Ayon sa PDEA, Puti, kalata mo nagsisinungaling si Duterte, oh. Tignan mo yung ano niya. Tingnan nyo po, natanga na tayo nagsisinungaling siya, oh. Tingnan nyo, ha. nabutan na Metal
K9. Tingnan niyo po, na merong shabu, halatang pero nagsisinungaling, binabaliwala ni Duterte at inaabot. Tingnan niyo yung reaksyon ng mukha. They were assuming that for those metal magnetic content, so the borehole, there was nothing there. It was pure. Oh, halatang nagsisinungaling, no? Ngayon lang natin na yung galaw ng mukha niya, oh. Putik, no? Positive. Pure speculation. Ayon sa PDEA, naabutan nilang butas at walang laman ang lifters dahil ay posilit ng droga palabas ng warehouse. Kaya ni isang drug lord ay walang nakasuhan Tama. dun sa mga tunay-tuniladang mga na-import na shabu. Ang nagpapacilitate nitong lahat, una-una si Pulong Duterte, ang kanyang son-in-law na si Man Scarpio, ang Customs Commissioner ni Canor Faeldon, at iba pang mga personalidad na nakadikit kay Duterte mismo. Ang nangyari ngayon, ang mga hindi kasama dun sa kanyang sindikato, ito yung mga pinapatay. Kaya akala nung mga kababayan natin na talagang may nangyayaring patayan ng mga involved sa illegal drugs. Hindi totoo ang war on drugs. Ito ay ginawa lang ni Duterte para panglihis dun sa intention niya na i-monopolize or i-control ang drug trade dito sa bansa. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver. Wala na. Huwag mo na magpakamatay na magbigte. Mas maganda yung sunog. Pangit yung bigte. Sunog. 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 Huwag bigte. Pangit bigte. Sunog. Diba? Diba? Oy, meron ng comment. Robert Cascanyo, sundalong kanin, thrilling. Oo, sundalong kanin yan, pero yan yung nagpakulong. Diba? Sundalong kanin, pero nagpakulong. Oh, sino nakakulong ngayon? Aray! 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 Ang sakit, no? Sundalong kanin lang nagpakulong. Aray! 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 Eh, paano kung general na yan? Aray! Ang sakit! Parang tinira ka sa puwet! Diba? Ayusin nyo argumento nyo, mga DDS! Okay? Ano ba? Sino nakakulong? Sino ang masusunog at magiging abo? Aray! Diba? Ganun lang ang buhay. Sundalong kanilang sakalam. All banks. Will the former president be okay that if we draft the waiver now instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Lulo mo. Biro mo, no? Etong engkwentro na to, siguro kaya natatawa si Trillanes. Alam na ni Trillanes eh. Alam na ni Trillanes. Alam ni Trillanes yan. Kaya natatawa siya. Umaga, alam na ni Trillanes na magalit ka na, boy. Dadakpin ka na. Diba? Alam na ni Trillanes, magalit ka na. Huling galit mo na yan, digong. Biro mo, sakit nun, no? Biro nyo po, si BBM pinagmukhang tanga. Si Digong. Si Trillanes pinagmukhang mangmang, inutil, luluga-luga si Digong. Eto ma-share ko lang sa inyo Alam nyo ba na si Trillanes ang unang nakaalam na dadakpin na yan? Alam nyo ba yon? Si Trillanes po ang unang nakaalam na dadakpin na yan. Mas nauna pa si Trillanes sa Interpol. Ayan lang naman yung tinatawag nilang sundalong kanin, mga inutil.
Teresa Hack, maraming salamat po. Mas nauna pa si Trillanes na makaalam ng aarestuin na si Digong kaysa sa Interpol. Dahil siya po ang coordinator. At dumating nga sa punto na napagtanungan pa siya ng gobyerno. Dahil nga hindi makapaniwala ang gobyerno sa pinapadala ng Interpol. Hindi sila makapaniwala na ito ang Interpol nagsasagawa ng isang arrest warrant para kay Digong padala ng ICC. Dumating pa sa point na tinanong si Trillanes ng Estado. Putek, ganon ginawang tanga si Digong. Tapos ngayon, nasa na ang maangas? Ako ang dapat titihin. O, ngayon, sunog ka, hayop ka. Tapos sasabihin nyo, ano sabihin nila? Interim release in your dreams. Pinaglaruan eh. Tapos sasabihin nyo, DDS sakalam? Ha? Kung DDS sakalam, hindi yan mapapadala sa ICC. Yun ang DDS sakalam. Kaya ba to, mag-impake ka na. Ha? Umiwas ka kay Trillanes. Dahil si Trillanes ang mauuna kaysa sa Interpol. Eto may sasabihin ako. Alam niyo mas Trillanes eh. Bato, sabihin ako sa iyo bibigyan kita ng clue. Si Trillanes, para ko ba sabihin to? Si Trillanes, matalino, cum laude. Si Trillanes, military. Ikaw, pulis. Ang military, may mga friends yan na military. Ang intelligence sa military, baka umiyak. Iiyak mga DDS dito. Ang intelligence sa military ay mas sobra-sobra talagang malupet. At ikaw ba to, tingin-tingin ka sa likod mo. Yun lang ang clue ko ba to? Ha? Yun lang ang clue ko sa'yo. Ha? Kung magtitiwala ka sa mga dati mong kapulis, si Trillanes, dating military. Magdalo. Kaya tingin-tingin ka sa likod mo. Baka meron dyan na hindi ka na inaalisan ng mata. Isa sa na-discover namin na mga impormasyon, ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni Duterte at ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Every 6 months, may pumapasok na dividendo galing kay Sammy Uy papunta sa accounts ni Duterte, ni Sara, Baste, Pulong at Hamlet. Lahat ito tumototal ng 40 to 55 million every 6 months. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal drugs. Dahil sa impeachment case ni Sara Duterte, ang mga bank accounts na ito ay lalabas at makikita ninyo na si Sammy Uy ay nagbibigay ng pera kay Sara Duterte at buong pamilyang Duterte. Yan ang maganda mga DDS! Yes! Woo! Woo! Kawan, kailangan Disturbing. para sa pagbabago sa piling mo, Rodrigo. Disturbing.
Ang buong paniniwala natin na si Duterte ang pinakang galit sa illegal na droga. Pero ang katotohanan, siya pala ang may pinakamalaking drug cartel dito sa Pilipinas. Ito pong mga impormasyon na to ay nakalap namin. Hindi po ito gawa-gawa at nakita natin ito ay nasuportahan nung kaso mismo ng International Criminal Court. Biro mo, nagja-jive po lahat, oh. Nagja-jive po lahat. Biro nyo po, tignan nyo kung gaano kalupit ang Panginoong Diyos. Sasabihin ko na po sa inyo to. Tignan nyo po gaano kalupit ang Panginoong Diyos. Biro mo, nakulong si Digong. Gumawa ng opsyon na para makita natin ang lahat-lahat ng katotohanan. Nakulong si Digong. Pangalawa, na-impeach si Sara. Tignan nyo po, sunod-sunod. Kalbaryo yan. Sumpa yan. At sa impeachment na yon, makikita pa natin ang bank account. Kita mo, pinapamulat ng Diyos lahat na ang kasamaan hindi kailanman mambubulag sa sangkatauhan. Kundi ang bubulagin tayo ng Diyos, kabutihan. Yan po lagi yung tatandaan. Diba? Nagja-jive po lahat eh. Impeachment, kulong sa ICC. Kita mo, lumalabas na lahat. Sila mismo ang lumalabas sa kademonyoan nila. Pinapakita na nila lahat ang kademonyoan nila nang hindi nila alam. Diba? Si Sara, kita mo, nasabi niya sa national TV, pagbabanta, pagmumura. Kita mo, ginagawa na lahat to. Ito ang proseso ng pag-aalis ng pagkabulag sa kadiliman. Tandaan niyo po yan, naniniwala ako dyan. Hindi magsisimula ang kaso ng ICC kung yan po ay gawa-gawa lang. Napakagagaling po ng mga investigador dyan. Hindi ka pwedeng gumawa-gawa lang ng kwento dyan. Hindi lang droga ang kinasangkutan ng sindikato ni Duterte. Nandiyan na yung Pharmally at yung iba't ibang pinagkakitaan nung COVID. Isama na rito yung Sinovac na vaccine na tinubuan nila ng 2,000 piso bawat isang vial at umorder sila ng 50 million vials. Sa madaling salita, 100 billion pesos ang kinita sa isang transaksyon na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit pinigilan nila ang pagpasok ng Pfizer at Moderna at inuna nila yung pinakamahinang klaseng vaccine para sa mga Pilipino. Nandiyan na rin yung mga Totoo yun. Legit po yun. Kaya yung Pfizer, basta brandang Amerika, tinablan ni Digong. Siniraan si Trump, siniraan ng mga brandang Amerika, nagpalabas sila sa pamamagitan ng mga vlogger ng ano nila na nagpalabas sila na pag in-injection ka ng Pfizer, ganito-ganito mangyayari sa'yo. Nare-realize nyo ba lahat? Magbalik tanaw kayo, tingnan nyo, makikita nyo. Pangit ang Moderna, ang inject mo lang yung galing China. Pag na-inject ka ng Pfizer, meron na mamatay. Ang lupit, di ba? Ngayon lang lumalabas lahat. mga mask, personal protective equipment, yung face shield, yung mga ventilators, yung mga rapid tests, yung RT-PCR, at iba pang mga gamit nun. Yung inaakala ninyo na natulungan kayo nung panahon ng pandemic, ang totoo nito ay pinagkakitaan pa tayo. Ang sindikato ni Duterte din ang nagpasok ng mga pogo sa Pilipinas. Yan, no? Itong pogo ay naging pugad ng iba't ibang krimen. Human trafficking, cyber pornography, money laundering, at iba pa. Na-discover nga dito sa mga Quadcom hearings na lumabas yung mga pangalan nila, Alice Guo, at iba pa. Makikita natin dito, si Michael Yang ay kasama sa Pharmally, kasama rin siya sa Pogo, Tama! at kasama siya sa drug cartel. Sa Tingnan makatuwid, ang pinaglingkuran ni Duterte ay hindi Pilipino, hindi kayo, kung hindi si Michael Yang. Tama yun! Tama yun! Si Michael Yang ng China! Tama yun! Alam nyo po ako po as a reactor, nare-realize ko po yan. Nare-realize ko yan pag nagre-research ako. Isipin nyo na lang. Isipin nyo, si Michael Yang, noong una pa lang, nung nandun sila sa Davao, Mayor si Duterte, may nahuli pong pogo. May pogo na noon sa Davao. Doon sa mall ni Michael Yang, yung nasunog, pogo po yun. Pinalabas nilang call center. I-research nyo yan.
May pogo na nun. Oh. Tapos, si Michael Yang din, dito sa Parmali. Michael Yang pa rin. Sa droga, Michael Yang pa rin. Sa Pampanga, Michael Yang. Wala tayong hinahanap dito kundi si Michael Yang. Kaya nga sabi ko, babalik ako. Pagiging DDS, pag si Digong, binaril niya si Michael Yang sa ulo. Babalik ako talaga. Kaso hindi niya magagawa yon. Kasi nga, nakinabang siya ng maraming pera doon. Pinaglingkuran ni Digong, hindi ang Pilipino, si Michael Yang. Tama yan, Trillanes. China. Sa mga nagsasabi na ang lahat ng mga nangyaring ito ay isang political na away between Marcos at Duterte, 2017 pa lang ay final ko na ang kaso. Wala pa po sa pwesto si President Marcos. Halos 8 taon na inimbestigahan ito ng ICC, na bunga lang ito ngayong panahon na presidente si President Marcos. Hindi po ito panggigipit kay Duterte, kundi isa po itong katunayan na mayroong hustisya sa mundo. Kaya patuloy ko pa rin itataya ang buhay ko para sa inyo. Dahil alam ko, punong-puno tayo ng pangarap na gusto nating magbago ang bansa natin. Kaso nga lang walang tumatayo, walang nakikipaglaban, at walang totoong nagmamahal. Masakit man tanggapin, Pilipino tayo, pero binababoy tayo. Kaya ako ito pinaglaban. Na kahit itaya ko ang buhay ko, hindi ko tatalikuran ang pinangako ko sa inyo. Ayop, men! Ayop! Ang lupit mo, Trillanes! Mabuhay ka, sundalong kanin! Sundalong kanin lang sa kalam! Utik, men! Malibag mga karayumang, grabe, kung ako papipiliin, gusto ko na maging sundalong kanin! Grabe katapang ang mga sundalong kanin! Utik ko, totoo yan! Totoo yung sinabi ni Trillanes. Nagbibigay tayo ng hustisya dito. Nagbibigay tayo ng katarungan. Pilipino tayo. Hindi tayo Chino. Diba? Ang mga namatay dito, Pilipino, hindi Chino. Ang Chino nakatakas. Mga hayop kayo. Grabe. Saludo sa'yo, Mayor Trillanes. Alam mo, kahit matalo ka, yung respeto namin sa'yo, wala na mapaglagyan sa sobrang saludo namin. Matalo, manalo ka, nakasuporta kami sa'yo, Trillanes. At kung babalik ka sa Senado, dapat Senado na napili mo eh. Kaso, alataan niyo po si Trillanes, hindi talaga namumuliti ka. Kasi, kung napaaresto si Digong, ano niya to eh, pagsasamantalaan niyan tumakbo ng Senado. Pero hindi, mas pinili niya talagang maglingkod sa sarili niyang bayan, which is Caloocan. Ganun po yung taong may dedikasyon, may delikadesa at may prinsipyo. Okay? Kaya si Trillanes po, ang totoong DDS. Yolo, bakit DDS yan? Dedikasyon, dignidad, di ba? Dedikasyon, dignidad, sundalong kanin. DDS ka, Trillanes. Ang pogi mo'y iba ka talaga. Sobrang bait, abay grabe ka na. Kapag nagsalita, tila kakaiba. Ang lupit at sobrang nakakatawa. Mga matatanda, nawawala ang problema. Mga amoy Vicks at amoy Sampaguita. Mga loyalistang... Ayos ba? Ayos, di ba? Ang bilis talaga ng utak natin, no? Ang bilis, no? Minsan pinipigilan ko lang nga itong utak ko, eh. Alam mo, minsan pinipigilan ko itong utak ko, kaso ayaw papigil, lumalabas sa bunganga ako eh. Minsan pinipigilan ko na po. Sabi ko sa utak ko, ano ka ba, tumigil ka na. Ang dahil naiisip eh. Ano mo naiisip mo, dedikasyon, delikadesa, sundalong kanin, Trillanes, ang totoong DDS. Sobrang ulyanin na, lahat sila sobrang minamahal ka. Niyolo ang kagwapuhan. O sige, pwede na yan. Dignidad, dedikasyon at sakripisyo. DDS. Thank you, Joe Flores. Ayan ha, thank you. Binago mo. Thank you.
Alam nyo, mga libag karayuma, ika nga sa Biblia, di ba? Hindi hahayaan ng ating Panginoon Diyos na bulaging ka ng dilim. Hindi hahayaan ng Panginoon Diyos na bulaging ka ng kasamaan. Kahit ano po mangyari sa buhay ng tao, ang Creator natin ay ang Panginoon Diyos. Hindi niya hahayaan tayong palaging naglalakad sa dilim. Hindi niya hahayaan ganon. Kailangan ang kanyang mga alagad na mga tao ay naglalakad sa liwanag. Dahil ang liwanag po ay ang Panginoong Diyos. Tandaan niyo po yan. Ang Panginoon Diyos ang liwanag. Liwanag na nagbigay buhay sa atin. Liwanag sa ating mga mata na nagbigay sa atin ng paningin. Yan po ang ating Creator. Kaya huwag kayo maniniwala na ang kasamaan po ay magtatagal. Tandaan po natin, sabi ng Panginoon, ako ang iyong ama po, proteksyonan kita at dadaling kita sa totoong landas at yun ang totoong liwanag. Amen? Amen. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas.